So our theme for this afternoon is the general and effectual call. Sa Tagalog po, ang pangkalahatan at nagbubungang panawagan ng Diyos. Una sa lahat, mga kapatid, tayo po ay naniniwala na ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa atin. Amen? Na ang Diyos ay patuloy na may ginagawa upang ang lahat ay makasumpong ng kaligtasan buhat sa Diyos. Praise God. Patuloy na pag-abot ang ginagawa ng Diyos sa sangkatauhan. Hindi niya kinaliligtaan kahit na po yung mga taong tingin ng lipunan ay wala ng halaga. Sa Panginoon, mga kapatid, ang lahat ay mahalaga. Sa Panginoon, ang lahat ay mayroon pong pagkakataon na maranasan ang pangako ng Diyos. Praise God. Ibinigay ng ating Panginoon ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng lahat. Binigay ng Panginoong Jesucristo ang kanya pong buhay sa krus ng Kalbaryo upang ang lahat ng tao ay makasumpong ng kaligtasan. So ang challenge po, mga kapatid, doon sa mga sumampalataya at naligtas, praise God, ay kung papaano natin ito ibabahagi sa iba. Alam niyo po, meron pong ilang mga personal evangelism principles na gusto kong i-share sa inyo upang sa gayon sa inyo pong pagbabahagi ng ebanghelyo ay maramdaman nyo, mga kapatid, na kayo po ay lumalakad sa prinsipyong ito ng ating Panginoon. So first, in Galatians chapter 5, verse 14, kung kayo po may mga Biblia, buksan nyo po sa aklat ng Galatia, kapitulo 5, ang talata ay 14. Sabi diyan, sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So, you are evangelizing people because, sabi diyan, mga kapatid, nagmamahal ka sa iyong kapwa. Iniibig mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa sarili mo. Nung marinig mo ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, ebanghelyong nagdadala ng kaligtasan, hindi mo ito sinarili. Ninais mong ito'y marinig ng iba. Nang sa gayon, mga kapatid, ito naman ay magdala ng kaligtasan sa iba. Kaya kapag ikaw po'y nagsishare ng ebanghelyo, pinakikita mo na hindi mo lang mahal ang sarili mo, kundi bagkos mahal mo rin ang iba gaya ng iyong sarili. Kaya continue to share the gospel of salvation. Sa tuwing ipinapahayag mo yan, mga kapatid, sa iba, may mga buhay na binabago. May mga buhay na nililigtas. May mga buhay na napapalaya. Mga buhay na pinagpapala dahil sa ebanghelyong ibinahagi mo. Another verse in 2 Corinthians chapter 12, verse 15. Again, part of this principle, mga kapatid, sabi diyan, 2 Corinthians 12:15, at ikaliligaya kong gugulin ang lahat, pati ang aking sarili, upang kayo'y mabuhay. Sabi ni Pablo. Kung madadagdagan ang pagmamahal ko sa inyo, dapat bang mabawasan ang pagmamahal ninyo sa akin? Sabi ni Pablo, mga kapatid, praise God, maligaya daw siyang ubusin ang kanyang panahon, maging ang kanyang sarili, upang may mga taong mabuhay. Upang may mga taong mabuhay. 2 Corinthians chapter 12, verse 15. So, hindi ito hakbang ng makasariling tao. Hakbang ito ng isang taong handang isakripisyo ang sarili para sa iba. Maligaya siya, nagugulin ang lahat. Pati na daw po ang kanyang sarili upang may mga taong mabubuhay. Kaya once you share the gospel of salvation to others,
mga kapatid, may mga taong mabubuhay. No? Kaya importante po ang pagbabahagi ng mabuting balita. Again, 1 Corinthians chapter 9 verse 19, sa unang Korinto kapitulo 9, talatang 19 naman. Ang sabi diyan, mga kapatid, malaya ako at di alipin ni numan, ngunit nagpapaalipin ako sa lahat upang mahikayat ko o makahikayat ako ng mas marami sa Panginoon. Nung tayo po ay nakatanggap ng kaligtasan sa Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang ebanghelyo, naging malaya na tayong tao. Amen? Naging malaya na tayong tao. Ibig sabihin, binigyan tayo ng freedom ng Panginoon, freedom from sins, and freedom from the works of evil. Pinalaya tayo ng Diyos. Pero alam nyo, ang kalayaan na yan, mga kapatid, ay ginamit pa rin natin para po sa kapakanan ng iba. Alam ko, naiintindihan nyo ito sa mga nagwo-work sa vineyard ng Panginoon. No? Doon sa mga nagbabahagi ng mabuting balita. Nauunawaan nyo ako sa bagay na ito. Imagine, malaya na tayo. Pero nagiging alipin tayo sa iba para lang mahikayat natin silang maglingkod sa Panginoon. Example, maraming gawain si Sister Merlin. Maraming mga anak yan. Sinasabi ko na sa inyo, maraming anak yan. Pero, yung oras niya, binibigay niya sa Panginoon para ibahagi ang ebanghelyo sa iba. Malaya siya, pero nagiging parang alipin siya para sa iba. Yung puntahan mo yung bahay ng isang taong wala pang pagkakilala sa Panginoon. Tapos, himukin mo siyang makinig sa ebanghelyo. Pagkatapos, may pagkakataon pa na marami siyang mga prayer request sa iyo. Minsan, hindi na nga lang prayer request, pati material request at financial request. Nagiging alipin tayo ng tao para lang sa Panginoon. And that is because hindi tayo selfish. Hindi tayo makasarili, alang-alang sa taong nangangailangan ng kaligtasan, ibinibigay natin ang ating sarili. Sana naintindihan niyo yon, mga kapatid. Kaya kung pag kayo po ay mga anak ng Diyos, praise God, at kayo ay nawawalay sa presensya ng Diyos, kayo po ay nahihiwalay sa kawan ng Panginoon, may lalabas na tupa para sunduin kayo. No? Bakit? Kasi nahiwalay ka eh. Alam nyo, nung araw, nung maliliit pa ako, nag-aalaga kami ng kalapati. Paggabi na, binibilang namin yung kalapati namin. Sabi ng kuya ko, oh, wala si puti. Sabi ng kuya ko, wala daw si puti, yung isa naming kalapati. Anong gagawin namin? Padilim na. So, dapat may lumabas para sunduin yung nawawala. So, kailangan namin magpakawala ng ilang kalapati. Para kung saan man naroroon, yung isa naming kalapating na siguro dumapo sa kung saan, pag nakita niya yung mga kasama niya, sasama siya doon at babalik doon sa kawan. Di ba? Kaya kayo, pag kayo po ay matagal-tagal na rin panahon, di nagsisimba, merong mga kalapati rito pakakawalan kami. Para ikutan kayo dyan. No? At muli kayong ibalik sa presensya ng Panginoon. 1 Corinthians chapter 10, verse 33. Sabi po ng unang Korinto, kapitulo 10, talatay 33, sa halip tularan ninyo ang ginagawa ko. Sinisikap kong mabigyang kasiyahan ang lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. Hindi ko inuuna ang sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami upang maligtas sila. So imagine, mga kapatid, we have this holy task to share the gospel of salvation. At sabi ni Apostol Pablo, dahil ang Diyos ay nagmamahal sa atin,
binigyan niya tayo ng ganito pong utos na ibahagi ang mabuting balita sa marami. Hindi tayo naging makasarili, kundi bagkos isinakripisyo natin ang ating mga sarili para sa lahat. At sabi diyan, sabi ni Pablo, mga kapatid, tularan ninyo ang ginagawa ko. Sinisikap kong mabigyan ng kasiyahan ng lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. Isipin nyo, mga kapatid, no? Yung sarili nga natin, mga kapatid, sometimes ay sinasacrifice natin, no? Para lamang sa kapakanan ng iba. So yun po ang ilan sa mga prinsipyo ng pag-iibanghelyo. Praise God. Ginagawa mo yon because you are not selfish, because you love God, because you prefer to obey God, no? Kesa yung pansarili mong pangangailangan. Matthew chapter 5 verse 46 to 48. Sabi po riyan, mga kapatid, sa aklat ng Mateo Kapitulo 5, talatang 46 hanggang 48. Kung ang mga nagmamahal sa inyo, ang siya lamang ninyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maaasahan? Hindi ba't ginagawa rin yan ng mga maniningil ng buwis? At kung mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, ano ang ginagawa niyong higit kaysa iba? Hindi ba't ginagawa rin yan ng mga hentil? Kaya maging ganap kayo gaya ng inyong Ama na nasa langit. Isipin niyo, mga kapatid, kung ang gusto mo lang laging makita ay yung paborito mo, wala daw pong reward yon. Kung ang gusto mong laging makasama ay yung best friend mo, yung BFF mo, sabi ng Panginoong Yesus, wala daw reward yon. No? Kung ang mga nagmamahal lamang sa iyo ang gusto mong mahalin, walang gantimpala yon. Pero kung ang mamahalin mo ay yung mga taong hindi nagmamahal sa iyo, ibig sabihin, posibleng galit pa nga sa iyo, sila yung pakitaan mo ng kabutihan, yun ang may reward. Kaya ang Kristiyano, mga kapatid, mas babad doon po sa tahanan ng mga naliligaw upang sila'y hikayatin na maglingkod sa Panginoon kaysa doon sa mga tahanan ng mga mananampalataya na. Dapat nga yung mga mananampalataya na kasama mo na sila, no, sa paghayo at sa pagbabahagi ng mabuting balita. Amen? So, these are some guides. These principles are guides para sa ating pong mga personal evangelism o even mass evangelism. Lagi niyong isipin, mga kapatid, kaya niyo ginagawa ang lahat ng iyon, no? Sapagkat hindi tayo makasarili. Mahal natin ng Diyos, ang kanyang utos ay mahalin natin ang ating kapwa. O papaano nating isinasakripisyo ang ating sarili para sa kaligtasan nila, ginagawa natin yon, mga kapatid, no? For the glory of God. Kaya sa inyo na mga nagsishare ng mabuting balita sa iba, ipagpatuloy nyo yan sapagkat yan ang kalooban ng Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Now, the general and effectual call. Ito daw pong pangkalahatan at nagbubungang panawagan ng Diyos. Nagsimula ito, mga kapatid, sa paniniwala na ang kaligtasan daw po ay bunga ng pagkilos o pagganap ng tao tungo sa panawagan ng Diyos. Ang kaligtasan daw po ay bunga ng response ng tao sa panawagan ng Diyos. Pero ang Biblia, mga kapatid, sa ating pong pag-aaral, nagsasabi ng kabaligtaran. Una, ang nakita natin dito, ang Diyos ang gumawa para sa ating kaligtasan. So ang Diyos
ang author ng salvation. At siya rin po ang implementor ng salvation. Hindi po tayo kailanman worthy to save ourselves and the others. Wala tayong kakayahan. Wala tayong kapangyarihang iligtas ang sarili natin at ang iba. So, ang kaligtasan ay nagsisimula sa Diyos at siya ang gumawa nito. Tandaan nyo, namatay ang Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo para sa kaligtasan ng lahat. So, hindi tayo ang namatay. Si Jesus ang namatay para sa kabayaran ng lahat ng kasalanan sa mundong ito. So, ang kaligtasan nagsisimula sa Panginoon. Sa Diyos nagsisimula ang kaligtasan. Amen? Now, praise God. At dahil sa Panginoon nagsisimula ang kaligtasan, merong bang bahagi ang tao sa kaligtasang ito? Merong bang porsyento na naikontribute ang tao sa kaligtasang ginawa ng Diyos? Sabi ng iba, meron. Ang sabi po ng Biblia, wala. Wala tayong kontribusyon sa kaligtasan na ginawa ng Diyos. Bakit? Hindi naman tayo ang namatay. Hindi tayo yung pinahirapan. Hindi tayo, mga kapatid, ang sinaktan. Kundi si Jesus. Siya po yung nagbayad ng kasalanan natin. Siya po yung namatay para sa atin. Siya yung inilibing, pero sa ikatlong araw, muling nabuhay. Siya po ang gumawa ng ating kaligtasan. So wala po tayong kontribusyon dito. Hindi gaya ng paniniwala ng iba na meron daw tayong bahagi sa kaligtasan ito. No, wala tayong bahagi. Ginawa lahat yon ng Panginoon Diyos. Now, praise God. Kung ang Diyos ang gumawa ng kaligtasan at siyang patuloy na gumagawa nito, ang karangalan at papuri ay sa Diyos. Yun yung simpleng logic doon. Kasi kung mayroong bahagi ang tao, edi may bahagi rin pala siya sa karangalan at papuri. So dahil hindi dapat magkaroon ng karangalan at papuri ang tao at ang lahat ay mauwi sa Diyos, that's why all effort comes from God. Wala kang bahagi, kapatid. Wala kang ginawa, kapatid. Paano yun, pastor? Ako yung nakakita sa taong yon. Ako yung nakakita doon kay Christian. Ako ang nakapagpahayag ng mabuting balita sa kanya. Ako rin ang nagsabi sa kanya na kailangan mong sampalatayanan si Jesus. Hanggang sa mabaptize siya, pastor, ako ang nagsabi sa kanya kung ano ang kanyang gagawin. Hindi ba effort ko yon? Kaya nga sabi ng ilan mga kapatid, ito Sister Banji, bunga ko ito. So meron akong bahagi sa kaligtasan. Ang sagot ng Biblia, wala pa rin. Wala ka pa rin bahagi. 1 Thessalonians chapter 1, verse 5. Sabi diyan mga kapatid, sapagkat ang magandang balitang lubos naming pinaniniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo, hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan din ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. This gospel of salvation was being preached by the apostles and by the early Christians. And until now, ito po yung pinangangaral natin, yung ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Yung ebanghelyo tungkol sa Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, hindi lamang ito salita. Hindi lamang ito salita na naririnig ninyo. Kundi sabi ng Biblia, mga kapatid, sa pamamagitan din ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, pinatunayan na ang ebanghelyo ang nagliligtas sa sangkatauhan. Amen? Sabi ni Pablo, nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito ang ginawa namin alang-alang sa inyo. Yung buhay na ipinakita ng mga apostol, kakaibang buhay yon.
kumpara sa buhay nila noon. Kaya tayong mga anak ng Diyos, mga kapatid, tayo po yung mga binagong buhay ng Panginoon. Kaya kung ang buhay mo hindi pa nabago, abay wala ngang makikitang kaligtasan ang tao sa iyo. Kasi ang buhay na binago ng Panginoon, ito po yung bunga ng kaligtasan na nagbuhat sa Panginoon. Amen? Next po. Book of John chapter 10, verse 26 to 27. Sabi riyan, ngunit ayaw ninyong maniwala, sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila, at sumusunod sila sa akin. You see, brothers and sisters, sa simula pa lang, kilala na ng Panginoong Yesus kung sino ang kanyang tupa. In fact, sabi po ng salita ng Diyos, sa sinapupunan pa lang ng iyong ina, kilala ka na niya. So, ang tupa ng Panginoon ay yung nakikinig sa kanyang mga tinig. Sumusunod sa kanyang mga tinig. At sila po ay nakikilala ang kanilang pastol. Kaya kapag ang ebanghelyo tungkol kay Kristo Jesus ay ipinresent mo sa kaibigan mo, sa katrabaho mo, sa kaklase mo, kapag pinresent mo yung buong-buong ebanghelyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na yan ay may kapangyarihan. Ang mga nakikinig diyan, mga kapatid, ay nagkakaroon ng pakiramdam upang mataman siyang makinig sa sinasabi mo. Kasi para yung password. Diba? Yung password, kapag tinype mo, makakapasok ka sa site. Ganon din naman yung ebanghelyo. Kapag yan ipinangaral mo, at yung nakarinig niyan ay itinakdang tupa ng Panginoon, mga kapatid, kapag narinig niya para yung password, makokonek siya kaagad sa Panginoon. At makikinig siya at susunod siya sa ating Panginoon. No? Bakit? Kasi tupa siya ng Panginoon. Yung tupa, nakikinig at sumusunod sa Panginoon. Kaya walang hirap sa pag-e-evangelize. No? Meron po ako nung araw kapag kamanggagawa, talagang discourage siya. Kasi sa matagal na panahon, na meron siyang pamilyang ini-evangelize, pagkatapos ng maraming panahong inilagak niya doon, hindi niya naman nadala sa Panginoon. Na-discourage siya. Sabi niya, bakit ganun? No? Kasi hindi mo naintindihan na ang ebanghelyong ipinapangaral natin, password yan sa mga tupa ng Diyos. Kapag narinig nila yan, they will respond into it. Magre-respond sila dyan. Pero kung hindi sila tupa, kung kambing yan, hindi yan magre-respond. Diba? Tuloy po natin. 1 Corinthians chapter 3, verse 6. Para hindi masaktan ang puso mo sa mga panahon na ikaw po ay nagtatanim sa gawain ng Panginoon. Alalahanin po natin na sa ubasan ng Panginoon, lahat tayo manggagawa. Lahat tayo manggagawa. May pagkakataon nandito kayo sa church na ito because it so happen na napalayo lamang kayo doon sa bahay ninyo. Napahiwalay lamang kayo doon sa dati nyong simbahan. At dahil malayo, hindi nyo na magawang pumunta doon paglinggo kasi sasakay pa kayo ng barko o sasakay pa kayo ng bus ng ilang oras bago kayo makarating doon. At dahil sa komunidad na ito, nasumpungan nyo yung church na ito, dito kayo nagpe-fellowship. Dito kayo sumasamba. Dito kayo nagbibigay ng inyong pagsamba sa Panginoon every Sunday. Amen? So ang nangyayari sa inyo, mga kapatid, doon kayo nakakilala, dito kayo dinidiligan. Sabi po ni Pablo, ako ang nagtanim, sabi ni Pablo, si Apollos ang nagdilig. Sino si Apollos? Nung panahon po ng mga apostol, nag-rise up ang isang batang preacher.
nag-viral sa kanilang generation. Napakagaling na batang preacher. Ang pangalan niya, Apollos. Ang dami niyang nahikayat kay Kristo. Ang dami niyang nahikayat sa Panginoong Jesucristo. At dahil doon, mga kapatid, maraming followers si Apollos. Ngayon, nagkaroon po ng inggitan yung mga believers. Ay, kanino ka? Kay Pablo. Ay, si Pablo, konti lang yung miyembro nun. Kay Apollos kami. Ang dami naming member. May mga ganon. Kasi nga, sikat si Apollos. Very young preacher. Baka mas gwapo pa. O baka mas mayaman pa. Kaya maraming followers. Pero ipinaliwanag ni Pablo kung ano tayo sa ubasan ng Diyos. Sabi ni Pablo, nung ako ay naririyan sa inyong piling, ako ang nagtanim ng salita ng Diyos. Ako ang nagbigay ng mga panimula, ng mga batayang aralin sa pananampalatayang Kristiyano. Pero pag alis ko at dahil nasa misyon ako, natural lang na merong ipagpapatuloy o merong pong itatalaga ang Diyos para magpatuloy sa inyong paglago at yun ay si Apollos. Siya ang nagdidilig. Pero tandaan nyo mga anak ng Diyos, yung nagtanim at nagdilig ay walang saysay kung wala ang Diyos na nagpapatubo at nagpapalago. Nasa Diyos ang pagpapalago. Nasa Diyos ang pagpapatubo. Kaya kung nataniman ka man at nadiligan ka man ng salita ng Diyos, hintayin mo ang Diyos ang magpapalago niyan sa iyo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So walang away. Wala pong alitan pagdating po sa gawain ng Panginoon. At wala ring masasaktang pastor sa ating panahon. Bakit? Kasi ganun talaga eh. Lahat tayong pastor ay manggagawa sa ubasan ng Diyos. No? May pagkakataon mga kapatid, nasasaktan yung pastor kasi iniwan siya ng kanyang miyembro. Ay iba namang kaso yon kapag nang iwan. Pero yung mga kasong napalayo dahil mayroong trabaho, napalayo dahil nalipat ng tahanan, mga kapatid, huwag kang mag-alala. May nakaabang na pastol na mag-aalaga sa kanya dahil ayaw ng Panginoon na hindi siya tumubo at hindi siya lumago. Amen? Kaya yung mga napunta rito, mapalad kayo. Patuloy ang Diyos na pinatutubo at pinalalago kayo sapagkat nandito kayo sa lugar na ito, sa gawaing ito, upang kayo'y diligan ng salita ng Diyos. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Let's continue. Para patunayan ko sa inyo, mga kapatid, na ang salita ng Diyos ay nagsasabi na ang Diyos ang unang kumilos para sa ating kaligtasan at hindi ang tao. This is not man's effort. Salvation is not based on man's effort. Salvation start or begins sa effort ng Diyos. Sa pagkilos ng Diyos. In the book of Acts chapter 10, verse 1 to 48. Mga kapatid, kaya yung soul winning, yung evangelism, mga kapatid, ang tawag natin dyan is God's sovereignty. God's sovereignty. Yung makapangyarihang pagkilos ng Diyos. Hindi tayo ang nagliligtas sa tao, kundi ang Diyos. God's sovereignty means, mga kapatid, siya ang gumagawa para ang tao ay maligtas. In the book of Acts chapter 10, verse 1 to 48, it is about the Gentiles, ang mga hentil na niligtas ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang alagad na si Apostol Pedro. Sino po yung hentil na tinutukoy natin dyan? Sino? Cornelio. Si Cornelio, mga kapatid, isang araw nananalangin sa Panginoon. Siya po ay nasumpungang mabuti. Siya po ay nasumpungang mapanalangin.
Siya po ay nasumpungang matulungin sa kanyang kapwa. Maraming ganyan sa ating panahon. Maraming taong matulungin. Maraming tao ang mapanalanginin. Maraming tao, mga kapatid, ang mabait. Pero hindi pa sila ligtas. Wala pa ang salvation sa kanila. Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, nakarating sa trono ng Diyos ang mga panalangin ni Cornelio. Bakit? Kasi, mga kapatid, nasumpungan ng Diyos ang kanyang mabubuting mga ginagawa. So, dumating ang anghel sa kanya. Ang sabi ng anghel, Cornelio, nakarating sa Diyos, kay Yahweh ang iyong mga panalangin. Mga tao, mga kapatid, kahit hindi mo yan kapatid sa gawain, no? Dito sa LJC family, kahit sabihin mong nasa ibang pananampalataya yan sila, as long as they are praying, as long as they are good, mabuti, and as long as they are matulungin sa kapwa, mga kapatid, nakikinig at tumitingin ang Diyos sa kanila. Because God is God of all. Jesus is Lord of all. Hindi siya nagtatangi. So, dahil hindi kumpleto ang kanya pang kaligtasan, ang Diyos ay nagsugo sa kanya. Una niyang sinugo yung anghel. Kinausap ng anghel si Cornelio at ang sinabi ng anghel sa kanya, nakarating sa Diyos, kay Yahweh ang iyong mga panalangin. Ang utos ng anghel sa kanya, puntahan mo si Pedro, si Simon, na tinatawag ding Pedro. Makikita mo siya sa lugar na ito. So nag-utos po ang anghel kay Cornelio. At nung mga oras na yon, si Pedro naman nananalangin. Di ba? Nananalangin siya sa Panginoon. At may bumabang kumot na puti sa kanyang pangitain. Nilalaman ng kumot na puti ang iba't ibang uri ng hayop na sa paniniwala ng mga Hudyo ay marumi at hindi pwedeng kainin. Ang sabi ng tinig buhat sa langit, Pedro, kumuha ka ng isa. Patayin mo, katayin mo, at kainin mo. Ang sabi ni Pedro, Panginoon, mula pa noong bata ako, sa aming paniniwala, ang mga hayop na ito ay marumi. Kaya hindi po namin pwedeng kainin. Nirebuke siya ni Yahweh. Sabi ng Panginoon, mga kapatid, Pedro, ang lahat ng nilinis ko ay malinis na. No? Ang lahat ng nilinis ko ay malinis na. So, ibig sabihin, mga kapatid, when it comes to food, kaya wag po kayong magtataka, may mga taong kumakain ng mga exotic food. No? Hindi masama. Kasi nililinis ng panalangin, ayon kay Pablo, ang lahat ng pagkain. Ang lahat ng pagkain nililinis ng panalangin. In fact, sabi ni Jesus, wala namang epekto sa inyong spiritual ang inyong mga kinakain. Kasi lahat ng inyong kinakain, ilalabas nyo rin. Ang nagpaparumi sa tao ay yung nasa kanilang mga puso. Yung mga masasamang iniisip at yung mga masasamang nasa. Yun ang nagpaparumi sa tao. So, hindi pagkain. So, therefore, mga kapatid, tinutuwid ng Diyos si Pedro na ang pagkain, ang mga hayop na ito ay hindi na marumi ngayon. Pwede na silang kanin. Ang pangalawang paliwanag doon is spiritual. Ang tinutukoy ng Panginoon ay yung lahing hentil. Ibig sabihin, hindi lamang sa Hudyo ang kaligtasan, kundi sa mga hentil din. Kaya ang sabi po ng Panginoon, Pedro, may kakatok sa pintuan sa ibaba. Hahanapin ka nila at sumama ka sa kanila. Pupuntahan mo ang bahay ni Cornelio at ipapahayag mo ang ebanghelyo. Amen? So, ganun nga nangyari. May kumatok. Hinanap si Pedro. At bilang pagsunod sa instruction ng Panginoon, sumama si Pedro sa kanila.
at doon nasumpungan ni Pedro ang pamilya ni Cornelio. Ipinangaral ni Pedro ang mabuting balita, ang ebanghelyo tungkol kay Kristo Jesus. At nung marinig yon nila Cornelio at ng kanyang sambahayan, sila'y sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Nung marinig nila ang ebanghelyo, sila'y sumampalataya sa Panginoon. Hindi pa tapos si Pedrong mangaral. Ang banal na Espiritu ay bumaba sa kanila at sila'y napuspos ng banal na Espiritu. Nagulat si Pedro. Ang akala niya, yung mga napupuspos lang ng banal na Espiritu ay mga Hudyo lang. But this time, sabi niya, pati mga Hentil ay nakaranas ng pagkapuspos ng banal na Espiritu. So doon niya napagtanto na ang pagliligtas na ginawa ng Panginoong Yesus ay hindi eksklusibo para sa mga Hudyo, kundi para sa mga Hentil din naman, kundi para sa lahat ng tao na mananalig at sasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Pansinin niyo yung kwento, mga kapatid. Kanino nagsimula ang kaligtasan? Kanino? Sa Diyos. Siya yung nag-convict doon kay Cornelio upang manatili siyang nananalangin, tumatawag sa Diyos kahit hindi niya pakilala, at mabuti siyang tao, tumutulong sa kanyang kapwa. Ang Diyos ang nagkukonvict nun sa kanya na gawin ang bagay na yon. At sa kanyang panalangin, kinonfirm ng Diyos. Kinonfirm ng Diyos na ang ginagawa niya ay kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya ang sumunod na hakbang ng Diyos, si Pedro. Si Pedro kinausap ng Panginoon. Inihanda ng Panginoon. At siya ang gagamitin upang ipahayag kay Cornelio at sa kanyang sambayanan ang ebanghelyo. At nung pumunta na si Pedro, mga kapatid, siya ba ang nagligtas kila Cornelio? Hindi rin. Bakit? Sumunod lang siya sa pinagawa ng Panginoon. Nung dinala niya ang ebanghelyo, ipinaliwanag niya ito ng buong kalakasan, buong kapangyarihan. Sino ang nagpuspos sa kanya? Ang Panginoon. Kapag ikaw ay tumugon sa panawagan ng pag-ibanghelyo, pupunuin ka ng Lord ng karunungan. Pupunuin ka ng Lord ng kapangyarihan. Sapagkat ang gagawin mo ay para sa Kanya at tungkol sa Kanya. Kaya pupunuin ka niya ng karunungan at kapangyarihan. Si Pedro ganon. Sa kalagitnaan ng kanyang presentation, napuspos ng banal na Espiritu ang mga tao doon. Sabi niya, napakabuti ng Diyos. Hindi lamang mga Hudyo ang nakaranas ng pagkapuspos, pati ang mga Hentil. Amen? So ang gusto kong makita nyo rito, mga kapatid, from the very start, ang Diyos ang gumawa ng paraan upang maligtas ang tao. Ikaw, kaya ka naligtas, hindi dahil sa mga taong nag-evangelize sa'yo. Hindi dahil sa kanila. Kasi kahit sila ay kinunbik rin lang ng Panginoon, inihanda rin lang ng Panginoon para gawin ang pag-evangelize. Nung ginawa nila yon, mga kapatid, na-amaze sila. Namangha sila sa kapangyarihan ng Lord. Bakit? Nag-response ka. Nag-response ka kasi alam mo, mga kapatid, na ang Panginoon, hinanda na ang puso mo. Sapagkat alam mo na ikaw ay tupa ng Panginoon. Yung mga hindi nag-response, pwedeng matagal pa ang panahon o bibilang pa ng panahon para sila mag-response. No? Or, baka hindi sila tupa ng Panginoon. Kaya hindi nagre-response. No? Now, in the book of Luke, sa aklat ng Lucas, Kapitulo 19, talatang 1 hanggang 10. This is another story about a man who was tagged
during his generation as a sinner. Meron siyang ganoong identity, makasalanan. Bakit? Kasi maniningil ng buwis eh. Nung panahon po nila, kapag ikaw ay maniningil ng buwis, mandaraya ka, mandarambong ka, sinungaling ka, nagpapayaman ka, korap ka. Ganon po nung panahon ng ating Panginoon. At itong si Zacchaeus, maniningil ng buwis. So sinner, makasalanan. Minsan mga kapatid, kumilos ang Diyos sa buhay ni Zacchaeus. Ano ang nangyari? Nagkaroon siya ng desire sa puso na gusto niyang makita si Jesus. Imagine, brothers and sisters, tayo man sa simula, hindi kung sino man ang nag-impluwensya sa atin. Huwag mong isipin na si Ate Mitch, siya ang nang-impluwensya sa akin, kaya ako naglingkod sa Panginoon. Sabi mo lang yon. Pero ang totoo, kinunbik ka na ng Lord from the very start. Si Ate Mitch, ginawa lang siyang tools para mapasimulan mo ang unang hakbang mo sa pananampalataya. Pero ang unang kumilos sa iyo ay ang Diyos. Kinunbik ka niya na sa puso mo. Si Zacchaeus, kinunbik ng Panginoon. Kaya hinanap niya si Jesus. Gusto niyang makita si Jesus. Wala namang ibang maniningil na buwis na kagaya niya na hinanap si Jesus. Tanging siya lang. Kasi siya yung kinilusan ng Diyos. At pagkatapos mga kapatid, nung marinig niya na si Jesus papunta doon sa kanila, sa kanilang bayan, ay dali-dali siyang iniwan niya ang pwesto niya. At hinanap niya yung mga taong nagtitipon-tipon kung saan naroon si Jesus. Hindi siya makasingit. Hindi siya makapunta doon sa unahan kasi ang mga tao matataas. At si Zacchaeus ay, tabi-tabi po, pandak. Maliit. So, hindi siya makakita doon sa kung ano nga ba itsura ni Jesus. Pero nandun yung desire na gusto niyang makita si Jesus. Amen? Kaya yung taong may desire na maglingkod sa Panginoon, kahit awatin mo, hindi mo maawat yan. Kahit pigilan mo, hindi mo mapipigilan yan. Kahit umuulan, pupunta sa church yan. Kahit sabihin mo, huwag kang lalabas ng bahay, lalabas yan. Kasi linggo, magsisimba yan. Kahit sabihin mo, marami kang labahan, lalabahan niya ng maaga yan, makapunta lang sa church. Kahit sabihin mo, may maniningil na may utang, babayaran niya ng mas maaga yan, makapunta lang sa church. Di ba? Ganyan po yung taong may desire na makita si Jesus. Minsan pipigilan pa ng asawa yan, honey, ngayon lang naman ako nandito eh. Pwede ba wag ka nang umalis? Hindi, magsisimba ako. Hindi ba pwede dito ka lang muna? Hindi pwede yun kung gusto mo sumama ka sa akin. Di ba? Hindi mo pwedeng pigilan yan. May desire yan na makita si Jesus. Lalo na mga kapatid, yung iba kahit na bumabagyo, ay talagang pupunta yan. Si Zacchaeus ganun. Hindi kayang pigilan. Anong ginawa? Maliit nga siya, hindi niya nakikita ang karamihan, pumanik sa puno. Kaya yung desire, nagbubunga ng wisdom. Yung desire, nagbubunga ng knowledge. Kaya kapag kayo may desire galing sa Diyos, magbubunga ng knowledge and wisdom. Ano ang ginawa ni Zacchaeus? Pumanik sa puno. Nag-iisa lang siya ron. At sabihin ko sa inyo mga kapatid, siya lang ang tanging nakakita kay Jesus buong buo. Mula tuktok ng kanyang anit hanggang talampakan, kitang-kita niya. Bakit? Nasa taas siya eh. Yung iba, nakita lang nila mukha, pero nawawala-wala kasi may mga taong. Pero si Zacchaeus, mga kapatid, kitang-kita niya ang Panginoon. Di ba? Binigyan ng Lord ng knowledge and wisdom. Why? Because of his desire to see Jesus. Amen? Gusto niyo bang magkaroon ng ganon? Knowledge and wisdom? Magkaroon tayo ng desire na lagi nating maranasan yung presence ni Lord. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God.
So pagtapat po ni Jesus sa puno ng sikamoro, tumingala siya. Sabi niya, Sakeo, bumaba ka sapagkat pupunta ako ngayon sa bahay mo. Wow! Praise God. Alam niyo si Sakeo, ay grabe yung kanyang tuwa. Kasi una, ang desire niya, makita lang si Jesus. Pero nung makita niya si Jesus, nakita rin pala siya. Ang nangyari, pinababa siya ng Panginoon. At naka-schedule pala ang Lord sa kanya. Sabi niya, Sakeo, pupunta ako sa bahay mo. Ay, dali-dali si Sakeo, bumaba. Pumunta sa bahay, nagligpit, nagpahanda, nagpaluto, tinawag ang buong sambahayan. Oy kayo, lahat, makinig kayo. Magtuturo sa atin ang Rabi. Makinig kayo. Eh, puno ng tahanan yun eh. Ama ng tahanan yun. Lahat ng kanyang kasambahay, lahat ng kanyang katulong, lahat ng kanyang kamag-anak na nakikipisan sa kanya, nandoon. Makinig kayo, mangangaral ang ating guro. Praise God. At habang naroroon, mga kapatid, nakilala ni Sakeo ang Panginoon. Sabi ni Sakeo, Panginoon, kung ako man ay nakapandaya sa aking mga kapwa, ibabalik ko ang mga dinaya kong ito ng 4 na beses. Wow, 4 times. No? Sabi niya, kalahati ng aking kayamanan, Panginoon, ibibenta ko na. Ngayon na, now na, Lord, ibibenta ko. At ang napagbentahan, ibibigay ko sa mahihirap. Wala nang gumawa noon sa atin, sa panahon natin. Pero si Sakeo, nagawa niya yon. Sabi niya, Lord, kalahati ng kayamanan ko, ibibenta ko, ibibigay ko sa mahihirap. Wow! Sabi ni Jesus, ngayon din, dumating ang kaligtasan sa tahanang ito. Palakpakan natin ng Panginoon. Dahil sa ginawang yon ni Sakeo, sabi ng Panginoon, kinukonfirm ng Lord na si Sakeo ay tunay na binago. Tunay na nabago. Amen? Eh yung iba dyan, nabago na lahat-lahat. Hindi pa ibigay yung kayamanan nila eh. Hindi pa ibigay yung kanilang mga tinatangkilik sa Panginoon. Si Sakeo, kalahati ng kayamanan. Amen? O sino may kayamanan dyan? Ay, hindi ko hingin yung kalahati. Praise God. So purihin ng Diyos, nakaranas po ng pagbabago ang isang makasalanan. At ang kaligtasan ay naranasan niya at ang kanyang buong sambahayan. Sino ang author? Sino ang nagpasimula ng kaligtasan yon? Si Jesus, ang Panginoon. So ano ang naging role ng tao, mga kapatid? Nung marinig niya yung ebanghelyo, nag-respond siya. Why? Kasi alam niya, mga kapatid, sa sarili niya, tupa siya ng Panginoon. Siya ay tupa ng Panginoon. At ang tupa ng Diyos, nakikinig at sumusunod. Amen? Kilala niya ang kanyang pastor. Mga kapatid, kapag kilala niyo ang pastor niyo, nakikinig at sumusunod kayo sa kanya. Ang hindi nakikinig at hindi sumusunod sa kanyang pastor, rebelde yun. Hindi lang rebelde, hindi yun tupa ng kawan na yon. Kasi hindi niya alam ang tinig ng kanyang pastor. Kaya malungkot yan na katotohanan sa ating panahon. Maraming Kristiyano hindi nakikinig at sumusunod sa kanilang pastor. Bakit? Hindi kasi sila tunay na tupa ng kawan na yon. Pero yung tunay na tupa ng kawan na yon, nakikinig at sumusunod sa kanilang pastor. Amen? Kaya malungkot na pangyayari sa ating panahon, marami ang hindi pala tunay na tupa ng kawan. Kundi ang iba, mga kapatid, nabisita lang pala. Ang iba ay napadaan lang pala. Ang iba ay nag-observe lang pala. Ang iba, mga kapatid, ay meron palang ibang puso at wala sa gawain na yon ang kanilang puso. But anyway,
ang pastor laging kinakalinga ng Panginoon yan. Laging binibigyan ng comfort ng Panginoon yan. Huwag kang mag-alala. Huwag kang malungkot. Huwag kang umiyak. Huwag kang magtangis kung may mga nawawala dyan sa iyong kawan. Hindi yan tupa ko. Ang pinahanap ko sa iyo, pastor, yung tupa ko. At dahil hindi yan nakinig at sumunod, hindi yan tupa ko. Kaya huwag kang malungkot. Ang hanapin mo ay yung aking mga tupa. At nariyan lang sila sa paligid. Ipangaral mo ang ebanghelyo, yan ang password para kapag narinig nila yan, susunod sila sa akin. Amen? Kaya mga anak ng Diyos, huwag kayong tumigil sa pangangaral ng mabuting balita. Yan ang kaligtasan ng lahat ng sasampalataya sa ating Panginoon. In fact, sabi po ng salita ng Diyos, no, ang ebanghelyo ay kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng marami. Amen? So, this is the general and effectual call. No? Ang pagkalahatan at nagbubungang panawagan ng Diyos. So, huwag kang magtiwala o manangan sa paniniwalang ang tao ay mayroong kontribusyon sa kaligtasan niya at ng kanyang kapwa. Wala po. Wala tayong kontribusyon. Sa simula pa lang, ang Diyos na ang gumawa. Kaya ang glory, mga kapatid, yung papuri at pasasalamat sa Diyos. Amen? Sa Diyos. Tayo, mga kapatid, nag-response tayo, it's because God is convicting us. Because He know from the very start kung sino ang sa Kanya. Kilala niya kung sino ka. Kilala niya kung sino tayo. Kaya ang Panginoon, mga kapatid, ang nagsimula ng iyong kaligtasan. Kaya wala pong papuri sa tao. Wala pong papuri kahit kanino man. Ang lahat ay nasa Diyos. In fact, in the Old Testament, sabi niya, hindi ko ibibigay ang aking karangalan kahit kanino. Di ba? Sa Kanya lang yan. Kaya, balik tayo sa ganitong prinsipyo. Pagdating sa kaligtasan, tanging ang Diyos ang nagliligtas. Amen? Ano man ang effort na ginawa mo, mga kapatid, yung effort na yon, nagsimula pa rin yon sa pagkilos ng Diyos. So walang credit yon. Huwag mong hanapin yung credit nun. Ang credit, nasa Diyos pa rin. Siya pa rin ang itatanghal. Siya pa rin ang pararangalan. Hindi pwedeng tayo ang maitaas. Hindi pwedeng ganon. Hindi pwedeng yan. Salamat kay Pastor Dave, naligtas yung pamilyang ito. Hindi pwedeng ganon. Hindi siya ang nagliligtas. Ang Diyos ang nagliligtas. Kung siya man ay naging instrumento, it is because God is convicting him. Kinonvict din siya ng Diyos. Ang Diyos pa rin ang kumilos sa kanya. Gaya ni Pedro. Di ba? Si Pedro, mga kapatid, ginamit ng Panginoon para ipahayag ang ebanghelyo kila Cornelio at naligtas ang sambayanan ni Cornelio. Pero pag binasa mo ang buong kwento, from the very start, si Pedro habang nananalangin, nangusap ang Diyos sa kanya. So nagsimula ang Diyos sa kanya at siya po ay tumugon lamang doon. Kaya tayo, mga kapatid, kapag tayo'y nag-evangelize, mga kapatid, tayo po'y tumutugon sa panawagan ng Diyos. Nung tinuturo ko ito, mayroong nagsabi, Pastor, ang ganda niyan. Pwede palang maupo na lang ako. Ang ganda niyan, Pastor. Isipin mo, ang Diyos ang nagliligtas. Hindi na pala ako mag-i-evangelize. Kasi may liligtas na pala ang Diyos. Siya pala ang gumagawa ng lahat. Alam niyo, mga kapatid, hindi niyo nakuha ang punto. Bagamat ang Diyos ang dahilan ng kaligtasan nating lahat, mga kapatid, may utos sa atin ng Panginoon. Kanina nga, kaya ako sinare sa inyo yung mga personal evangelism principle. No? Because that will be your foundation. Kaya ka nag-evangelize. Kaya ka nag-evangelize because according to Apostle Paul, we are not selfish. Hindi tayo makasarili. Ang kaligtasang naranasan natin, gusto natin ibahagi sa iba.
At sabi doon ni Apostol Pablo, hindi tayo mga kapatid, sarili lang natin ang tinitingnan natin. Nagsasacrifice tayo for the others. Di ba? Ang sabi pa ng Panginoon mga kapatid, may sadyang nagtatanim, pero may nagdidilig, pero ako ang nagpapatubo. Kaya mag-i-evangelize tayo because this is our obedience to God. Pagsunod natin to sa Diyos. What is the Great Commission? Go. Di ba? Humayo kayo. Humayo daw po tayo at ipangaral ang mabuting balita. Saan? Sa lahat ng dako. Sa lahat ng lugar. No? Ang ganda sana ng prinsipyo na ang Diyos ang nagliligtas. Pwede na tayong maupo. Pero hindi, may utos sa atin na dapat nating sundin. Pero tandaan nyo mga kapatid, mas magaan ngayon ang mag-evangelize. Bakit? Kasi alam mo, ang Diyos ang kumikilos sa ginagawa mo. Amen? Praise God. Nagaanan pa kayo ngayon? Mas magaan bang mag-evangelize ngayon? Kaysa yung iyak ka ng iyak na akala mo ikaw ang gagawa ng paraan para sila'y makonvict. No. Yung halos, Lord, 10 araw na ako nagpapasting para sa pamilyang ito. Pinahirapan mo lang ang sarili mo, kapatid. Because the only one na magliligtas sa kanila ang Panginoon. Your role to evangelize them, to share the gospel of salvation to them. At ipakita mo, maging role model ka sa kanila. And that will be your part. Pero sa pangkalahatan, huwag kang mag-alala kasi ang Diyos ang kumikilos para sa ating lahat. Amen? Tayo pong lahat ito mga kapatid.